Maligayang pagdating, mga kababayan, sa inyong paboritong channel na ngayon ay aking ika-30 kaarawan, isang mahalagang sandali sa buhay ng isang babae. Si Daniel, ang aking asawa, ay espesyal na nagayos ng isang piging sa isang maluho at prestihiyosong restaurant sa pinakamataas na palapag ng isang matayog na gusali sa Bonifacio Global City, kung saan makikita ang buong Manila sa gabi, nakakalat na parang isang karpet ng mga bituin. Sinabi niya na gusto niya akong sorpresahin, na gusto niya akong bigyan ng isang alaala na hindi ko malilimutan. Suot ko ang makinang na puting terno na handog niya sa akin isang eleganteng barong Filipina na may burda na ginto sa laylayan. Naglagay ako ng kaunting makeup at pilit kong itinago ang mga alon ng hindi mapakaling pakiramdam sa aking puso. 3 taon na akong asawa niya at naging ugali ko na ang ngumiti kahit hindi ako tunay na masaya. Napakaganda talaga ng restaurant, mainit ang ilaw na parang ginto, tugtugan ng malambot na musika at malalaking bouquet ng mga sariwang bulaklak na maingat na inilagay sa bawat sulok. Hinawakan ni Daniel ang aking kamay. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pagmamalaki nang makita niya ang mga bisita. Karamihan sa kanila ay mga kaibigan at business partners niya at lahat sila ay nagpupuri sa kagandahan ng okasyon. Yumuko siya at bumubulong sa aking tainga ng kanyang pamilyar na matamis na tinig. Nakikita mo ba, mahal? Lahat ng pinakamainam na bagay sa mundong ito, nais kong ibigay sa iyo. Tumango lamang ako ng bahagya, may kaunting pagpilit sa ngiti sa aking mga labi. Alam ko na sa likod ng mga magagandang salitang iyon ay laging may mga layuning hindi ko ganap na naiintindihan. Masaya na ang piging nang biglang dumating ang aking biyenang, si Tita Consuelo. Nakasuot siya ng mamahaling terno na berdeginto, may kwintas na perlas sa leeg at may hitsura ng isang makapangyarihang babae, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at mapusok. Hindi siya nakarating ng nag-iisa. Kasama niya si Rico, ang nakababatang kapatid ni Daniel. Naramdaman ko agad ang pagbabago sa kapaligiran. Nagmadaling lumabas si Daniel para salubungin sila at ako ay yumukod ng magalang para batiin si Tita Consuelo. Nagbigay siya ng isang lamang mula sa kanyang lalamunan at ang kanyang tingin ay dumaan sa aking katawan mula ulo hanggang paa, parang sinusuri ang isang produkto at huminto sa aking suot na terno. Mahal na mahal siguro yung damit mo, ha? Ang pera ng anak ko ay hindi para gastusin sa mga walang kabuluhan. Sabi niya, hindi malakas, hindi mababa, ngunit sapat para marinig ng ilang tao sa paligid namin. Nagmadaling pinakalma ni Daniel ang sitwasyon. Nanay, kaarawan ni Maria ngayon eh. Gusto ko lang masaya siya. Humirit ng ngiti si Tita Consuelo at pagkatapos ay siya at si Daniel ay nagtalumpati sa Pranses, isang gawi ng dalawang iyon tuwing gusto nilang sabihin ang isang bagay na hindi nila gusto na maiintindihan ko. Iniisip nila na ako, isang babaeng galing sa lalawigan at nagtapos lang ng kolehiyo sa Pilipinas, ay hindi makakaalam ng gayon kadakilang wika. Nang makilala kami ni Daniel, matagal na akong nakabalik sa bansa. Alam niya lang na ako ay anak ng isa sa kanyang mga business partner at dahil sa kanyang pagpapalalo, hindi siya kailanman nagpakialam na tanungin ang aking nakaraan. Masaya rin akong nagpanggap na isang simpleng babae ni isang salita hindi ko ibinunyag tungkol sa aking 6 na taon ng pag-aaral at pagtatrabaho sa France. Ang mababa ang tingin sa iyo ay minsan isang kalamangan, sila ay nagkamali. Ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa akin ay ang aking kakayahang matuto ng mga wika. Marunong akong magsalita ng halos 20 wika ng maayos at ang Pranses ay isa lamang sa mga ito at mas maayos pa ang aking Pranses kaysa sa kanilang dalawa. Nagsalita si Tita Consuelo sa Pranses at sinabi niya, "Quelle gaspillage, napakasayang-sayang." At pagkatapos ay nagdagdag siya, "Elle resemble a une provinciale qui porte un terno." Mukhang isang probinsyana na nakasuot ng terno. Mabigat ang naramdaman ng aking puso, ngunit hindi nagbago ang aking ekspresyon. Narinig ko na ang mga salitang ito nang hindi ko mabilang
na beses sa nakalipas na 3 taon. Noong una ay nasaktan ako. Sinubukan kong ipaliwanag ang aking sarili ngunit napagtanto ko na ang kanilang paghamak ay nakaugat na ng malalim sa kanilang puso at walang makakapalit niyon. Natawa si Daniel kasabi na kanyang ina at sa Pransa ay sinabi niya, "Allons mama, ne sois pas si sévère, elle est encore utile." Tiyak na, nanay, huwag kang maging mahigpit, kapakipakinabang pa rin siya. Politulit ito nj bienan ko anje tono ay puno nj panguyam. Utile? Tu veux dire utile pour soutirer l'argent de sa mère. Kapakipakinabang? Ibig mo bang sabihin kapakipakinabang sa pagkuha ng pera ng kanyang ina? Nagsimula silang talakayin ang isang plano na may kaugnayan sa aking ina, isang matagumpay na negosyante na lagi nilang pinaghahangaan ang kayamanan. Ang aking kamay, nakapahinga sa ilalim ng mesa, ay humigpit ng bahagya. Ang galit at kahihiyan ay pumitlag sa aking dibdib ng eksakto sa tamang sandali. Isang kaisipan ang biglang kumislap sa aking isip. Tahimik akong kumuha ng aking cellphone mula sa aking bag. Dahan-dahang pinagalaw ang aking daliri sa screen, inon ang recording mode, at maingat na inilagay ito sa maliit na lalagyan ng bulaklak sa mesa. Ang mikropono ay nakatutok patungo sa kanilang dalawa. Kailangan kong malaman ang kanilang pinaplano. Kailangan ko ng patunay para protektahan ang aking ina at ang aking sarili. Tumingin ako at ngumiti nang maluwag sa mukha ni Daniel. Isang ngiti na walang muwang at puno ng tiwala, katulad ng ngitit na lagi kong inilaan para sa kanya sa nakalipas na 3 taon. Nanay at ikay nag-uusap ng masaya. Ano? Tumingin sa akin si Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki ng isang taong nanonood mula sa itaas. Hinalpal niya ng marahang ang aking kamay. Ang kanyang tinig ay matamis pa rin. Wala iyon, mahal. Pinupuri ka lang ni nanay na napakaganda mo ngayon. Pinagmasdan ko ng mabuti ang kanyang mga mata. Naghahanap ng kahit isang kibo ng katapatan, ngunit nakita ko roon lamang ang larawan ng isang babaeng nailolobo, isang babaeng inaakay na parang kalabaw. Ang ika-30 kaarawan ko. Ang piyestang sinabi ng aking asawa na hindi ko malilimutan ay tunay na naging hindi malilimutan sa isang paraan na hindi maaaring maging mas mapait pa. Nang sumunod na umaga, ang mga alaala ng piging ng kaarawan ay nanatili pa ring gumagalaw sa malapad na bahay na bato. Maaga akong nagising, mabigat ang aking isip sa mga iniisip mula noong gabi. Ang audio recording sa aking cellphone ay parang isang mabigat na bato na nagpapahirap sa aking puso. Bumaba ako sa kusina para gumawa ng mainit na luya na tsaa para makapagisip ng malinaw nang makita ko si Tita Consuelo na nakaupo na sa hapagkainan. Napakaaga pa lamang. Napanatili pa rin niya ang kanyang karaniwang mapagmataas na hitsura. Hawak ang isang pahayagan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa pagmamasid sa bawat galaw ko. Bumaba si Daniel mula sa itaas, nakasuot ng magarang piyama, mukhang komportable. Pagkakita sa kanyang ina, masaya siyang bumati at umupo sa tabi niya. Nagsimula na naman sila sa kanilang pag-uusap sa Pranses. Parang wala akong presensya sa loob ng bahay na iyon. Nagsimula si Daniel sa Pranses. Le plan s'est bien déroulé, elle ne se doute de rien. Ang plano ay naging maayos, hindi siya naghihinala. Ibinaba ni Tita Consuelo ang pahayagan. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagkabagot. Nagsalita siya ng isang mahabang pangungusap sa France. Il faut accélérer, l'entreprise ne tiendra pas longtemps. 50 millions piso est notre seule bouée de sauvetage. Kailangan nating magmadali, ang kumpanya ay hindi katagal-tagal pa nang mananatili. 50 milyong piso ang ating tanging pag-asa. 50 milyong piso. Ang numerong iyon ay nagpigilan sa aking kamay. Kaya pala ito ang tunay nilang layunin. Ang kumpanya ng teknolohiya na laging ipinagmamalaki ni Daniel, ang bagay na sinasabi niyang kinabukasan ng industriya, ay aktwal na nasa bingit ng pagkabangkarote at tinutumbok nila ang pera ng aking ina para mapunan ang walang katapusang balong iyon.
Sumagot si Daniel sa Pranses. Ang kanyang tinig ay may kaunting tensyon. Je sais, maman. Je vais lui parler aujourd'hui. Elle convaincra sa mère. Elle est si naïve. Elle fait tout ce que je lui dis. Alam ko, nanay, makikipag-usap ako sa kanya ngayon. Kukumbinahin niya ang kanyang ina. Napakawalang muwang niya. Ginagawa niya ang lahat ng sinasabi ko sa kanya. Pinayuhan ni Tita Consuelo ang kanyang anak na lalaki sa France. Bien soit séduisant. Dis-lui que c'est pour l'avenir de notre famille. Et n'oublie pas de lui dire qu'elle fera partie de ce glorieux avenir. Mabuti maging kaakit-akit. Sabihin sa kanya na ito ay para sa kinabukasan ng ating pamilya at huwag kalimutang sabihin na magiging bahagi siya ng maningning na kinabukasang iyon. Magkasabay silang tumawa, isang tawang puno ng pakana at pangaping sa loobin. Nakatayo ako sa kusina, ang likod ko ay nakaharap sa kanila. Ang aking dalawang kamay ay kumapit ng mahigpit sa gilid ng mesa nang tila halos maputi ang mga knuckle ko. Ang naibeti na sinasabi nila, ang tiwala na ibinigay ko sa kanila, lahat ay mga kasangkapan lamang para pagsamantalahan. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay tumaas ng mapait sa aking lalamunan. Matapos ang kaunting sandali, umalis si Tita Consuelo. Pumunta si Daniel sa kusina, niyakap ako mula sa likod at inilagay ang kanyang baba sa aking balikat. Ang gawaing ito ng pagmamahal ay ngayon ay nagdudulot lamang ng pagkainis sa akin. Mahal, ano ang iniisip mo? Tinanong niya. Ang kanyang tinig ay malambot pa rin gaya ng dati. Pinagsalikop ko ang aking paghinga, lumingon para harapin siya, at ngumiti ng may pagpilit. Wala iyon, iniisip ko lang ang piging kahapon. Maraming salamat sa iyo, basta masaya ka, okay na. Sinabi ni Daniel. Ang kanyang kamay ay naghahalika sa aking pisngi. Maria, may gustong pag-usapan sa iyo. Napakahalagang bagay ito, tungkol sa kinabukasan ng ating buong pamilya. Nagpanggap akong curious. Ano ba iyon? Bakit parang seryoso? Nagsimulang mag-drawing ni Daniel ng magandang larawan ng kanyang kumpanya, mga milyon-milyong peso na proyekto, pambihirang potensyal sa paglago. Sinabi niya na ang kumpanya ay nangangailangan ng malaking kapital para palawakin at naisip niya ang aking ina, isang mamumuhunan na may malalim na pananaw. Alam ko na ang nanay mo ay may pera at mahal kanya ng husto. Kung maaari kang magsalita sa kanya para tumulong sa akin kung mamumuhunan ang nanay mo ng humigit kumulang 50 milyong piso sa kumpanya. Nangangako ako na sa loob lamang ng 2 taon, 3 beses, kahit 4 na beses na lalaki ang perang iyon. Sa oras na iyon, ikaw ang magiging asawa ng isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa Pilipinas. Tumingin siya sa akin nang may mapagmahal na hitsura, naghihintay, ang kanyang palabas ay perpekto. Kung ang Maria ng kahapon, malamang ay naniniwala na ako, naantig na ako, at handa nang gawin ang lahat para sa kanya. Ngunit ang Maria ngayon, pagkatapos marinig ang lahat ng narinig ko sa recording, ay natutuwa lamang sa katatawanan. Yumuko akong para magpanggap na nag-iisip, pagkatapos ay tumingala para tingnan siya. Ang aking mga mata ay namumula na parang malapit ng umiyak. 50 milyong piso ay napakalaking halaga, ngunit kung ito ay para sa iyong kinabukasan, para sa kinabukasan ng ating pamilya, susubukan ko ng kausapin si nanay. Nagliwanag ang mukha ni Daniel ng sobra. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hinalikan ang aking noo ng may galang. Salamat sa iyo. Mahal, alam ko na hindi mo ako bibiguin. Hayaan ko lang siyang yakapin ako. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso ay naroon ang kawalan at lamig. Ang dula ay nagsimula na, at ako ang magiging pinakamahusay na artista sa pelikulang ginawa nila. Sa pagtatapos ng linggo, ayon sa napag-usapan, pumunta kami ni Daniel sa bahay ng aking ina at sumama rin si Tita Consuelo na nagsabing gusto niyang bisitahin ang kanyang kaparis para maging magalang. Alam ko nang mabuti ang kanyang tunay na layunin. Gusto niyang naroroon para dagdag na presyon, para masiguro na walang magagawang maling pagkakataon sa kanilang plano. Ang bahay ng aking ina
ay isang tahimik na hardinbisyon sa labas ng lungsod, malayo sa kahambog at karangyaan ng bahay ng mga Daniel. Gusto ng aking ina ang kasimplihan at init ng tahanan. Sa sandaling ang aming sasakyan ay pumasok sa pintuan, lumabas na agad ang aking ina na may ngiti. Nakasuot siya ng malambot na damit sa bahay, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Talagang mukhang mapagkalinga at marunong. Maligayang pagdating sa lahat. Masayang inaanyayahan kami ng aking ina sa loob. Pinaikot ni Tita Consuelo ang kanyang mga mata sa sala. Hindi pa rin niya matagong ang kanyang pagmamasid, ngunit ang kanyang boses ay naging mas matamis kaysa dati. Bago ka namang mukhang, nanay. Ang tagal naming hindi nakapunta. Busi talaga si Daniel eh. Pagkatapos ng ilang formal na pagbabati, nagsimula si Daniel sa pangunahing usapin. Inilabas niya ang isang makapal na folder ng mga dokumento at nagsimulang ipresenta ang kanyang proyekto sa teknolohiya. Nagsalita siya ng may sigasig, gumagamit ng mga komplikadong terminolohiya sa negosyo, nagtatanghal ng mga kahangahangang chart ng paglago. Si Tita Consuelo ay nauupo sa tabi niya, paminsan-minsang nagdadagdag ng ilang salitang papuri para sa kanyang anak na lalaki, kung gaano siya katalino, kung gaano siya kadakilang mangangalakal. Nakaupo ako sa tabi ng aking ina, ginagampanan ng buo ang papel ng isang asawang taos-pusong nagmamahal sa kanyang asawa. Paminsan-minsan ay lumingon ako sa aking ina at sinabing, nakikita mo, nanay, ang proyekto ni Daniel ay napakapotensyal. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagsasabi niyon, naniniwala akong magtatagumpay siya. Maingat na nakikinig ang aking ina, hindi nagpapakitang may hinala. Tumango siya at paminsan-minsang nagtatanong ng matalinong mga katanungan tungkol sa pagiging makatotohanan ng proyekto, ang merkado, ang mga kakumpetensya. Si Daniel ay medyo nahirapan sa mga tanong ng aking ina, ngunit nagpaliwanag ng maayos. Hindi niya alam na ang taong nakaupo sa harap niya ay isang generala sa mundo ng negosyo, isang babaeng nagtatayo ng kanyang negosyo mula sa dalawang walang laman na kamay na lumabas sa maraming bagyo at baha ng buhay. Ang mga simpleng taktika niya ay hindi makakadaya sa aking ina. Pagkatapos ng presentasyon ni Daniel, nagsalita si Tita Consuelo, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Nanay, alam namin na mayroon kayong malalim na pananaw sa negosyo. Ang kumpanya ni Daniel ay nasa gintong yugto ng paglago, kailangan lamang ng kaunting pondo para makarating sa mas malawak na paloob. Tunay na umaasa kami na pag-aralan ninyo ang paglalagak ng 50 milyong piso sa kumpanya para makatulong sa inyong apo at para rin ito ay isang napakamagandang pagkakataon para sa inyo. Ngumiti ng banayad ang aking ina at hindi siya agad sumagot. Mabagal niyang ibinuhos ang tsaa at inialay sa bawat isa. Ang tahimik na sandaling iyon ay nagpapagana ng kaunting tensiyon sa mga Daniel. Ang proyekto ni Daniel ay talagang maganda, sabi ng aking ina ng banayad, ngunit matanda na ako, hindi na ako ganoon kabilis ang isip. Ang 50 milyong piso ay hindi maliit na halaga. Kailangan ko ng panahon para maingat na suriin ang mga dokumentong ito. Iwan na lamang ninyo ang folder, babasahin ko at bibigyan kayo ng sagot sa pinakamaagang panahon. Ang sagot ng aking ina ay parehong maingat at makatuwiran. Kahit si Tita Consuelo, kahit na gustuhin, ay walang maisasagot pa. Nagpalitan sila ng tingin ni Daniel, may kaunting bigo, ngunit puno pa rin ng pag-asa. Naniniwala sila na sa tulong ko, ang aking ina ay maaga o matagal ay magbibigay ng pahintulot. Sa daan pauwi, hindi huminto si Daniel sa pagpapasalamat sa akin. Sinabi niya na napakagaling ko at na tila ang aking ina ay natunaw na. Si Tita Consuelo naman ay tahimik sa likurang upuan, ngunit naramdaman ko ang kanyang kasiyahan. Ipinagdiriwang nila ang isang maaga pang tagumpay nang hindi nila nalalaman na sila ay kusang loob na pumasok sa isang bitag na matagal nang inihanda. Ang dula ay nagsisimula pa lamang at ang mga papel ko at ng aking ina ay napakahabang laro pa. Kaagad na lumisan sina Daniel at kanyang ina, ang ngiti sa labi ng aking ina ay biglang nawala. Ang maamo at mapagkalingang hitsura
ay napalitan ng isang matatag at matalinong ekspresyon. Hinila niya ako patungo sa kanyang opisina, maingat na isinara ang pinto. "Ipakita mo na sa akin," sabi ng aking ina. Ang kanyang boses ay mababa at tiyak. Hindi na ako kailangang magtanong, alam ko na kung saan siya nagtuturo. Kinuha ko ang aking cellphone at pinagana ang recording mula sa kaarawan na iyon. Tahimik ang silid, maririnig lamang ang boses ng mga Daniel na lumalabas sa maliit na speaker. Minsan sa Filipino, minsan sa Pranses. Ang mga mapangalipusta at nakaplanong mga salita. Bawat kataga ay malinaw na maririnig. Probinsyana na nakasuot ng terno. Napakawalang muwang niya para makuha ang pera ng kanyang ina. Pinagmasdan ko ang mukha ng aking ina. Habang nakikinig, hindi siya nagpakita ng galit o pagkagulat gaya ng inaasahan ko. Ang kanyang mukha ay malamig. Ang mga mata ay kinukuyumos ng konti, nakatuon ng buo hanggang matapos ang recording. Ang katahimikan ng aking ina ay nagbigay sa akin ng kaibang kaluwagan. Nang tuluyang matapos ang huling tunog, tumingin siya sa akin, hindi siya nagpapakita ng habag, kundi ng malalim na pag-aalaga at determinasyon. "Anak," sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, "gaano na katagal mong tinitiis ang mga bagay na ito?" Sa sandaling iyon lamang bumuhos ang aking mga luha. Itinaob ko ang aking ulo sa kandungan ng aking ina, umiyak ng tulad ng isang bata. Lahat ng mga sama ng loob, lahat ng mga daing na pinigil ko sa 3 taon ay bumulwak na kasabay ng aking pagiyak. Tahimik lang na niyakap niya ako, ang kanyang mainit na kamay ay dahan-dahang kumalaykay sa aking nangangatal na likod. "Tigilan na ang pagiyak. Anak, ang pagiyak ay kahinaan at wala tayong panahon para sa kahinaan." Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng aking ina, "Ngayon ay kailangan nating kumilos." Binitawan niya ako at nagkuha ng mainit na tubig para sa akin. Pagkatapos kong makapagpahinga ng kaunti, kinuha ng aking ina ang kanyang cellphone at tuminawag. "Hello Lorenzo, ate mo ito," sabi ng aking ina sa taong nasa kabilang linya. Si Attorney Lorenzo ay ang personal na abogado at pinakamapagkakatiwalaang kaibigan ng aking ina. "Magtakda ka ng oras bukas, pumunta ka rito sa bahay, mayroon tayong napakahalagang bagay na pag-usapan. Dalhin mo ang lahat ng dokumento na may kaugnayan sa 10 milyong piso na inutang ni Daniel." 10 milyong piso? Nagulat ako at tumingin sa aking ina. Hindi ko alam na nagpahiram na pala ang aking ina ng gayon kalaking halaga kay Daniel. Mahigit 1 taon na ang nakaraan nang sabihin niya na ang kumpanya ay nasa kahirapan, kailangan ng pondo para mapanatiling gumalaw. Nakiusap siya, sinabi na ilang buwan lang at ibabalik niya. "Nakita ko siyang asawa mo at ayaw ko siyang pabigatin, kaya pinayagan ko. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa kahit 1 sentimo na naibalik. Ngayon ay nauunawaan ko na ang lahat. Hindi lamang sila nagpaplano na dayain ang aking ina ng 50 milyong piso. Gusto rin nilang lunukin ang 10 milyong pisong utang mula pa noon. Ang kanilang kasakiman ay tunay na walang katapusan." "Nanay, ano ang dapat nating gawin ngayon?" takot kong tanong. Ngumiti ang aking ina, isang ngiting puno ng tiwala at kapangyarihan. "Huwag kang mag-alala, hayaan mo akong asikasuhin ito. Ang ating plano ay tumbasan sila ng kanilang sariling laro. Gusto nilang maglaro ng dula, makikipaglaro tayo sa kanila. Ngunit tayong dalawa ang magiging manunulat at direktor ng pelikulang ito. Patuloy kang gumanap ng papel na walang muwang at mapagkakatiwalaang asawa. Ang lahat ng iba ay hayaan mong akin." Tinitigan ko ang determinadong mga mata ng aking ina at naramdaman ko ang isang napakalakas na tiwala. Alam ko na ang paparating na bagyo ay magiging napakalaki, ngunit hindi na ako nag-iisa. Nandito ang aking ina sa tabi ko at magkasama naming babawiin ang lahat, ang pera at ang aming dignidad. Ang mga patunay sa aking mga kamay ay hindi lamang ang recording, kundi ang katotohanan tungkol sa kanilang totoong pagkatao. At iyon ang magiging pinakamatinding sandata para talunin sila sa labanang ito.
Ilang araw ang lumipas nang tumawag ang aking ina kay Daniel at sinabing natapos na niyang suriin ang mga dokumento ng proyekto at inianyayahan siya sa bahay para kumain ng hapunan at talakayin ang mga detalye. Ang tinig ng aking ina sa telepono ay mahinahon at mapayapa at ni hindi naghinala si Daniel. Naging masayang-masaya siya at agad na tumanggap. Nang gabing iyon, bumili pa siya ng malaking basket ng mga prutas at magandang damit para pumunta sa bahay ng biyenan. Maingat na inihanda ng aking ina ang hapunan. Sa kainan, lagi siyang nagmumungkahi ng pagkain para kay Daniel. Tinatanong ang kanyang trabaho nang may tunay na pagmamalasakit. Lalong nagpakita si Daniel ng sarili bilang isang mabuting manugang, isang batang negosyanteng may talento. Pagkatapos kumain at nang nasa sala na sila, saka lamang pumasok ang aking ina sa pangunahing paksa. Daniel, sinimulan ng aking ina na pag-aralan ko ng mabuti ang iyong proyekto at kailangang aminin ko na mayroon kang utak para dito, napakapotensyal ng plano. Nagliwanag ang mga mata ni Daniel, dali-daling nagsalita. Salamat po nanay, nagsikap talaga ako para dito. Kaya nga, patuloy ng aking ina, napagpasyahan ko na mag-invest hindi ang 50 milyong piso, kundi 60 milyong piso. Namangha si Daniel ng husto, hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. 60 milyong piso, lumagpas pa ang halagang iyon sa kanyang pinakamatangkilik na pangarap. Napautal siya. Nanay, totoong sinasabi ninyo? 60 milyong piso? Tama, kinumpirma ng aking ina, seryoso ang mukha. 10 milyong piso ang unang tranche pero i-release lamang kung ang financial report ay naaayon sa aming pamantayan at may pirma ng financial director na aking itatalagang pumasok sa iyong kumpanya para maayos ang mga naunang utang at mapatatag ang operasyon ng kumpanya. At ang 50 milyong piso ay ang investment capital para matupad mo ang iyong mga malalaking plano. Nagtitiwala ako sa iyo at dahil mahal ko si Maria, ayaw ko siyang makita na nahihirapan. Tuwang-tuwa si Daniel nang tumayo siya at yumukod ng maraming beses. Hindi siya tumitigil sa pangako na hindi siya bibigo sa tiwala ng aking ina na mabilis na madadala ang kumpanya sa mas mataas na antas. Nakaupo ako sa tabi niya, ang loob ko ay puno ng pangaaliw lamang. Tunay na nabubulag siya ng salapi. Nang si Daniel ay nalubog na sa kasayahan, saka mahinahon na inilabas ng aking ina ang kondisyon. Gayunpaman, may isang kondisyon ako. Ipagsabi ninyo, nanay, anong kondisyon man, tinatanggap ko. Dali-dali itong sinabi ni Daniel. Ang halagang ito ay napakalaki para ibigay ko ng walang pangangasiwa. Magpapadala ako ng isang tao ng aking kumpanya sa iyong opisina bilang Chief Financial Officer. Lahat ng gastos ng kumpanya, lalo na ang mga may kaugnayan sa investment capital, ay kailangang may pirma ng taong iyon. Sa gayon lamang ako magiging panatag. Bahagyang tigas ang ngiti ni Daniel. Hindi niya talaga gusto ang idea na may magmamantika sa kanyang galaw. Ang gagawin nito ay makasagabal sa kanyang kalayaang gumamit ng pondo para sa sariling layunin. Nagalinlangan siya. Nanay, hindi ba iyon medyo hindi maginhawa? Natatakot ako na ang taong hindi pamilyar sa kultura ng kumpanya ay mahihirapan makiisa sa lahat. Naginom ang aking ina ng isang higop ng tsaa. Ang kanyang tinig ay mahinahon pa rin ngunit puno ng awtoridad. Hindi ko iniisip iyon. Ang tao ko ay may kaalaman sa lahat ng aspeto ng pananalapi. Mangangasiwa lamang siya sa pananalapi, hindi siya makikialam sa teknikal na bahagi ng iyong negosyo. Kung totoong maayos at transparent ang iyong pagnenegosyo, ano ang dapat mong katakutan? O baka mayroon kang tinatago, kaya ayaw mo ng tagapangasiwa? Tamang-tama ang sinabi ng aking ina, tumama ito sa pinakamadilim na sulok ng puso ni Daniel. Namutla ang kanyang mukha at agad na umurong. Wala po nanay, transparent ang lahat ng ginagawa ko, baka lang ako. Huwag ka nang maghanap ng dahilan. Pinutol ng aking ina ang kanyang salita. Ito ang nag-iisang kondisyon at kinakailangan itong sundin.
Kung sumasangayon ka, bukas ay maaari na tayong mag-sign ng kontrata. Kung hindi, ituturing nating hindi natin napag-usapan ito. Nalagay si Daniel sa isang mahirap na kalagayan. 60 milyong piso ay napakalaking tukso, hindi niya ito maaaring isuko. Ngunit ang magkaroon ng isang CFO ng aking ina sa loob ng kumpanya ay katulad ng magkaroon ng isang mata na laging nagmamasid sa kanya. Matapos ang mahabang pag-iisip at pagtitimbang, ang kasakiman sa huli ay nanalo. Sumasangayon po ako sa kondisyon, nanay. Sinabi niya, ang kanyang tinig ay may kaunting pag-aatubili. Ngumiti ng may kasiyahan ang aking ina. Mabuti, kaya bukas, si Attorney Lorenzo ay maghahanda ng kontrata. Basahin mo at pirmahan. Ang bitag ay perpektong naihanda na. Si Daniel ay nakagat na sa pain. Naisip niya na malapit na siyang makuha ang isang kayamanan, ngunit hindi niya alam na iyon ang unang hakbang lamang ng plano na ibubuyag ang kanyang tunay na mukha at ang katapusan ng kanyang kabanata ay hindi na malayo. Simula ng gabing iyon ng hapunan, tila ang aking buhay ay naging abalang-abala dahil sa pagkamainip ni Tita Consuelo. Ang kasunduan sa investment ay napirmahan na, ngunit ang pagpapalabas ng pondo ay hindi maaaring mangyari sa isang araw lamang. Sa kasalukuyan, wala pang isang sentimo ang nalabas. Ang CFO ng aking ina ay pumasok na sa kumpanya para suriin ang sistema ng accounting. Ang aking ina, sa tulong ni Attorney Lorenzo, ay nagtakda ng hakbang-hakbang na pagpapalabas ng pondo batay sa pag-unlad ng proyekto at sa mga transparent na financial report na ibinibigay ng bagong CFO. Ito, siyempre, ay hindi nagpapasaya sa magina ni Daniel ang mga taong nais agad ng malaking halaga sa kanilang mga kamay. Si Tita Consuelo ay halos araw-araw na tumatawag sa akin. Sa simula ay mabait pa siya. Maria, ipagsabi mo sa nanay mo na mas mabilis nilang palabasin ang pondo para kay Daniel. Maraming kailangang ayusin sa kumpanya. Ang pagkaantala ng pondo ay malaking abala. Napanatili ko ang aking pagsang-ayon at sinabihan siya na ipararating ko sa aking ina. Ngunit lahat ng desisyon sa negosyo ay nasa aking ina at hindi ako makikialam. Makalipas ang ilang beses ng ganitong pakikipag-usap, nagsimulang mawalan ng pasensya si Tita Consuelo. Ang kanyang boses sa telepono ay unti-unting naging mabagsik. Ikaw ay talaga namang walang silbi, isang simpleng pakiusap sa sarili mong ina ay hindi mo magawa. Para saan ka pa itinayo sa buhay? Para mag-asawa at magpaliwanag ka sa nanay mo, ngunit kahit iyon ay hindi mo magawa, sayang ka. Tahimik lang na nakikinig sa kanya, ngunit lagi na akong may recording mode na nakabukas sa aking kamay. Ang kanyang mabababaw na mga salita ay magiging patunay laban sa kanila sa hinaharap. Hindi lamang sa telepono nagpapakita ng pagkamainip si Tita Consuelo, nagsimula na rin siyang ipagmalaki sa lahat ang aming investment na malapit ng matanggap, sa mga pagtitipon ng kababaihan sa kanilang simbahan, sa mga tsaa at merienda kasama ang mga kaibigan. Lagi siyang sadyang binabanggit kung gaano katalino ang kanyang anak na lalaki at kung gaano kalaking halaga ang ipinuhunan ng kanyang biyenan sa kumpanya. 60 milyon lang naman iyon. Huwag kayong magpakitang parang malaki iyon. Ang aking anak na lalaki ay karapat-dapat sa ganyan. Kapag naitaas ng kumpanya niya ang halaga at naabot na ang stock market, iyon lamang ay wala namang alam. Sinabi ito ni Tita Consuelo sa isa sa kanyang mga kaibigan at ako'y nakarinig ng hindi sinasadya nang sunduin ko siya mula sa isang okasyon. Ang kanyang kawalang kahihiyang ito ay nagpapagalit at nagpapatawa sa akin ng sabay. Nagtatayo sila ng palasyo sa buhangin nang hindi nila nalalaman. Isang gabi, habang ako ay nasa silid na nagbabasa, narinig ko na naman ang boses ni na Daniel at Tita Consuelo na nag-uusap sa sala. Naiwang bukas ng kaunti ang pinto ng sala at sa pamamagitan ng ugali, iniabot ko na ang aking cellphone. Pranses muli ang kanilang wika. Nagsalita si Tita Consuelo, puno ng inis. Sete, VL FEML retarde taut sa express. Ang matandang babae na iyon, sinasadya niyang i-delay ang lahat ng ito.
Sumagot si Daniel. Maman, calme-toi, dès que nous aurons l'argent, nous renvoyons ce directeur financier. Nanay, kalma ka, kapag nakuha na natin ang pera, itatanggal natin ang financial director na iyon. Ngumisi si Tita Consuelo. Et ensuite, est-ce qu'on se débarrassera aussi de la fille de cette vieille femme? At pagkatapos aalisan na natin ang ganak NJ matandang babae na yung. Matagal na nanahimik si Daniel bago sumagot. Oui, maman. Tout à son temps. Nanay, lahat ay may tamang panahon. Nagyelo ang aking puso. Kaya pala ito ang kanilang panghuling plano. Kapag nakuha na ang pera, itatatapon nila ako. Ang 3 taon ng aming pagsasama ay hindi nagkakahalaga sa kanyang paningin ng kahit 1 sentimo. Hinigpit ko ng mahigpit ang aking cellphone. Ang recording na ito, kasama ang lahat ng nauna pa, ay sapat nang para gumawa ng isang legal na lambat na hindi makakatakas ang magina. Habang hindi dumarating ang pera, lalo pang naging walang habas si Tita Consuelo. Nagsimula na siyang hayagang pakialam sa aking personal na buhay. Isang umaga, habang nagbibihis na para magtrabaho, hinadlangan niya ako mismo sa pintuan. Saan ka pupunta? Tinanong niya. Ang kanyang tono ay maangas. Nanay, pupunta po ako sa trabaho. Magalang akong sumagot. Trabaho? Para saan? Nagbuka siya ng bibig, nang may disdain. Ang maliit na sweldo mo sa trabaho ay hindi naman gagawa ng malaking bagay. Mula ngayon ay magtigil ka na, manatili ka sa bahay, at alagaan ang asawa mo at ang kusina. Para sa isang babae, ang pinakadakilang karera ay ang asawa at anak, hindi ang mga walang kabuluhang titulo sa labas ng bahay. Nagulat ako at tumingin sa kanya. Hindi ito ang unang beses na sinabi niya iyon sa akin, ngunit wala pang panahon na naging ganito siya kautos. Alam ko na gusto niyang putulin ang lahat ng aking pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo para maging ganap akong umaasa sa kanila at madaling maiutos. Nanay, ang trabaho ko ay napakahalaga para sa akin. Hindi ko ito maaaring iwan. Para saan ang kahalagahan nito? Pinutol niya ang aking salita. Tingnan mo ako. Noong araw, ako ay isa ring ganda, maraming nagnanais sa akin. Ngunit nang pumasok sa buhay ni Renato, tinanggap ko ang pananatili sa bahay para alagaan siya at ang aking mga anak. Ang tagumpay ni Renato ngayon, ang tagumpay ni Daniel at Rico ngayon, lahat ay bunga ng aking pag-aalaga sa pamilya. Ang lalaki ang nagtatayo ng bahay, ang babae ang nagtatayo ng tahanan. Dapat kang matuto sa pagsakripisyo para sa iyong asawa at huwag palaging iniisip ang iyong sarili lang. Binanggit niya ang aking biyenang si Mang Renato. Bago siya namatay ng atake sa puso noong nakaraang taon, siya ay isang banayad na lalaki na ang buong buhay ay naging masunurin sa kanyang asawa. Lagi siyang nagmamalaki ang biyenan ko kung paano niya pinamamahalaan ang kanyang asawa at lagi itong ginagamit bilang halimbawa para turuhan ako. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako tumahimik. Ang aking pagtitiis ay umabot na sa hangganan nito. Nanay, iba ang panahon ng nanay sa panahon ko. Nagtatrabaho ako hindi lamang dahil sa pera kundi dahil sa hilig, dahil sa halaga ng aking sarili. Hindi ako makapagtigil ng trabaho. Ang aking katapatan ay nagulat kay Tita Consuelo. Hindi niya inaasahan na ang babaeng lagi lang nanahimik ay magtatapang ngayon. Namula ang kanyang mukha sa galit. Ikaw ay tatapang sa akin, walang kwentang probinsyana. Sinasabi ko sa iyo, sa bahay na ito ay ako ang naghahari. Sinasabi ko ang isa at ang isa lang iyon. Sinasabi ko ang dalawa at ang dalawa lang iyon, wala kang karapatang magsalita dito. Bahay ko rin ito. Sumagot ako. Ang aking tinig ay mahinahon, ngunit matibay. Ako ang asawa ni Daniel. Ikaw ang kanyang ina, ngunit ako rin ay isang tao na may sariling pag-iisip at buhay. Ang pagtatalo ay lumala ng lumala. Sa tamang sandali, bumaba si Daniel mula sa itaas, nakita niyang nag-aaway ang kanyang ina at asawa at nagmadaling lapitan kami. May nangyayari ba, nanay? Maingay naman ng maaga. Agad na nagbago ang tono ni Tita Consuelo
halos umiyak na habang itinuturo ang aking mukha. Daniel, tingnan mo ang asawa mo. Pinayuhan ko lang siya na huminto sa trabaho para alagaan ka at sinagot niya ako ng hindi magalang. Sinabi pa niya na bahay niya ito, na hindi ko siya pinapansin. Tumingin ako kay Daniel, umaasang may makikita akong katarungan mula sa taong tinatawag kong asawa, ngunit nagkamali ako. Ang kanyang mga mata ay walang kahit katiting na pagmamahal, puno lamang ng inis at kalkulasyon. Nag-iisip siya sa 60 milyong piso at hindi niya maaaring masira ang relasyon namin sa akin sa panahong ito, ngunit hindi rin niya mapipigilang palamuyawin ang kanyang ina. Maria, bakit ka nagsasalita ng ganyan sa nanay? Gusto lang naman niya ang ikabubuti mo ng ating pamilya. Humingi ka ng tawad kay nanay. Hindi ako nagkamali, bakit ako magtatawad? Sinabi ko, ang aking tinig ay puno ng bigo. Si Daniel ay nanghina. Lumingon siya sa ina niya, pagkatapos ay tumingin sa akin. Totoong nahirapan siya, ngunit sa dulo, ang interes ay nanalo. Tumayo siya sa panig ng kanyang ina. Hindi ko na kailangang malaman ang detalye kung daw ka. Sinuway mo ang iyong biyenan. Mali iyon, humingi ka ng tawad ngayon o huwag mong sisihin ako kung anuman ang mangyari. Tinitigan ko ang dalawa sa kanila. Isa ay mapangabuso, isa ay duwag at makasarili. Sila ay talaga namang magkasamang perpekto. Wala akong sinabi pa, tahimik na kinuha ang aking bag at lumabas ng pintuan. Iniwan sa likod ang mga panganglahan ni Tita Consuelo at ang magaslaw na mukha ni Daniel. Ang unang labanan ay nagsimula na at alam ko na ito ay simula pa lamang. Naisip ko na pagkatapos ng pagtatalo na iyon ay pahihintulutan na ako ng biyenan ko. Ngunit masyado akong mababa ang tingin sa kanyang kawalang hiyaan. 2 araw pagkaraan, habang may meeting ako sa isang kasosyo sa trabaho, biglang nagdaliang pumasok ang opisyal ng resepsyon na mumutla ang mukha. Ma'am Maria, nandoon po ang biyenan niyo. Gumagawa siya ng gulo sa reception area. Kumapit ang aking puso. Nagmadaling nagpaumanhin sa kliyente at tumakbo sa ibaba. Ang nakita ko ay nagpabigla sa akin. Nakaupo si Tita Consuelo sa gitna ng reception area ng opisina. Ang kanyang buhok ay nagulo ng kaunti. Ang damit ay ayos-ayos. Sumisigaw siya at humahagulgol habang nagsasalita sa lahat ng mga taong nagtitipon sa paligid niya. Diyos ko, talagang malas ang palad ko. Nagkaroon ng manugang na tamad at bastos. Iniwan niya ang kanyang asawa at tahanan, hindi makita kahit saan. Dumating pa ako rito para sunduin siya at nagtatago pa siya sa akin. Sino ba ang may ganyang utos? Naglaro siya ng isang perpektong palabas. Ilang taong hindi alam ang kwento ay nagsimulang tumingin sa akin ng may awa at sumbat. Nakatayo ako sa gitna ng lahat ng hindi alam ang gagawin. Magpaliwanag ba? Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng nasa gitna ng napakaraming tao? Sa pinakaabalang sandali ng aking pagkalito, isang pamilyar na tinig, mahinahon at puno ng awtoridad ang tumaas mula sa direksyon ng pintuan. Hanapin ko po kayo. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Ang aking ina. Pumasok siya, sinundan ni Attorney Lorenzo at 2 mataas na security guard ng kanyang kumpanya. Ang aking ina ay napanatili ang kanyang karaniwan at eleganteng kalmado. Ang kanyang pagdating ay parang isang malamig na hangin na nagpaalis ng no-offy na kapaligiran. Nang hinawa ng kaunti si Tita Consuelo nang makita ang aking ina, ngunit nagpumilit pa rin. Ikaw, ano ang ginagawa mo rito? Hinahanap ko ang aking manugang, wala kang kinalaman dito. Ito ang lugar ng trabaho ng aking anak. Malamig ang boses ng aking ina. Ang iyong kilos ay nagdudulot ng kaguluhan sa lugar ng pampublikong trabaho at sinasaktan ang reputasyon ng aming kumpanya. Hinihingi kong tumigil ka na agad. Hindi ako titigil. Ang aking manugang ay karapat-dapat sa aking turuan. Matigas pa rin si Tita Consuelo. Hindi nagsalita pa ang aking ina. Ginawa niya ang senyas kay Attorney Lorenzo. Humakbang ang abogado patungo sa harapan, malinaw at maayos ang kanyang pagsasalita. Ayon sa batas ng Pilipinas tungkol sa pagdudulot ng kaguluhan sa lugar ng trabaho, ang ganitong kilos ay maaaring parusahan ng multa o pagkakulong.
Mayroon kaming kumpletong CCTV footage ng lahat ng iyong ginawa mula nang pumasok ka rito. Kung hindi ka kusang loob na aalis ngayon, kailangan naming ipaalam sa kapulisan. Sa pagbanggit ng kapulisan at ng batas, nagsimulang manginig si Tita Consuelo, kaya niya mamangmang sa isang maamo at mapagparaya na manugang, ngunit wala siyang lakas ng loob para humarap sa batas. Tumingin siya sa aking ina, kay Attorney Lorenzo, at sa dalawang security guard na nakatayo ng parang mga estatwa ng bato na mutla ang kanyang mukha. Doon lamang nagsalita ang aking ina ng mas malambot ngunit puno pa rin ng bigat. Tita Consuelo, parehong matatanda na tayo, kung may gusto tayong pag-usapan, dapat ay sa bahay, hindi palabasin na ganito para mapagtatawanan ng lahat. Umuwi ka na. Natamaan siya ng tamang-tama ng aking ina sa kanyang puso at tinakot pa siya ng legal na paraan. Wala na siyang pagpipilian. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya at galit. Tinanaw niya ako ng isang nakamamatay na tingin, pagkatapos ay lumabas ng halos na bigla. Nagsimulan ang mga tao sa loob ng opisina na mangusap-usap. Lumingon ang aking ina sa lahat. Usapin ng pamilya lamang. Walang kinalaman dito. Mangyaring bumalik na sa trabaho ang lahat. Pagkatapos ay hinila niya ako patungo sa kanyang opisina. Wala siyang sinabing isang salitang sisi sa akin, mahinahon lamang siyang nagtanong, "Okay ka lang ba, anak?" Umiling ako, mapuno ang aking mga mata, naramdaman ko ang aking sariling pagiging palad na may ganitong ina. Ang walang alam na palabas ni Tita Consuelo ay hindi lamang nabigo sa pagtatapon sa akin sa kabaligtaran, binunyag nito ang kanyang tunay na mukha at napabatid sa akin na hindi ko kailangang lumaban ng mag-isa. Ang nangyari sa opisina ay nagpabago ng damdamin ni Daniel ng husto, hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil natakot siya na ang hangal na kilos ng kanyang ina ay masisira ang malaking plano. Alam niya na ang aking ina ay hindi madaling kausapin, at ang pagpoprovoke sa kanya ngayon ay katulad ng pagputol ng kanyang sariling katubigan. Nang gabing iyon ay hindi na ako nakauwi, nanatili ako sa bahay ng aking ina. Kailangan ko ng tahimik na lugar para ayusin ang lahat ng bagay sa aking isip. Bandang 10:00 ng gabi, habang kami ng aking ina ay nagsusuri ng ilang dokumento, patuloy na nagre-rehistro ang aking telepono, si Daniel. Hindi ko sinagot. Ilang sandali ang lumipas at nagpadala siya ng mensahe, puno ng pananakot. "Lumabas ka ngayon. Nandoon ako sa dulo ng daanan ng bahay ng nanay mo. Kung hindi ka lalabas, papasok ako doon at gagawa ng gulo." Alam ko ang ugali ni Daniel kapag sinabi niya ay gagawin niya. Ayaw ko ng abala para sa aking ina at sa mga kapitbahay. Nangumusta ako muna sa aking ina. Pagkatapos ay tahimik na lumabas bago pa ako lumabas. Ayon ko ang location sharing para sa aking ina at nilagyan ng recording mode ang aking cellphone. Nakaparada ang sasakyan ni Daniel sa ilalim ng isang malaking puno. Nakita niya ako. Binuksan ang pinto ng kotse. Hinila ako papasok ng may lakas at saka nagpatakbo. "Ano ang ginagawa mo? Saan mo ako dadalhin?" Nabigla ako. "Tahimik ka." Nagpumiglas siya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. "Napakagaling mo. Ginabayan mo pa ang nanay mo para mapahiya ang nanay ko. Alam mo ba na dahil sa iyo ay malapit nang masira ang lahat?" Tumatakbo ng mabilis ang sasakyan sa gabi at huminto sa isang tiwangwang na daan malapit sa ilog. Malakas ang hangin. Pinigilan ni Daniel ang makina, lumingon para harapin ako. Ang kanyang mga mata ay nananalab. "Tanungin kita, ano ang gusto mo? Ano ang natanggap mo sa pagpapagulo mo ng lahat? Wala kang pera, ang kumpanya ay malulugi, maaaring mawalan kami ng lahat at mabuhay sa daan. Sa panahong iyon, masisaya ka ba?" Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon ay wala na akong takot. Ang nagpagulo ay ang nanay mo, hindi ako. At nagtanong ka na ba sa sarili mo kung bakit siya nagpapagulo ng ganoon? Bakit siya nagmamadali nang tila nawawala na ang kanyang pag-iisip? Hindi ba dahil sinasadya ng nanay ko na gumalaw ng maingat? Sumagot ako, ang aking tinig ay malamig. "O baka sanay na kayo sa pagdadaya kaya hindi kayo makagalaw ng transparent.
Namangha si Daniel sa aking mga salita. Hindi niya inaasahang makipagtalo akong ganoon. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako, ngunit tumitig ako ng diretso sa kamay na iyon, walang anumang pagkabagabag, natigilan ang kanyang kamay sa hangin. Sasampalin mo ba ako? Sige. Gawa mo, tingnan nating gaano kalayo ang magagawa ng iyong karahasan. Inurong ni Daniel ang kanyang kamay. Huminga ng malalim. Alam niya na ang karahasan sa oras na iyon ay gagawing mas masama pa ang lahat. Sinubukan niyang bawiin ang kontrol, lumipat sa malambing na tono. Maria, patawad sa akin, sumabog lang ako, ngunit dapat mo akong maunawaan. Ang presyon ng kumpanya ay napakalaki para sa akin. Ang nanay naman ay matanda na, madalas mag-alala ng higit sa karaniwan. Huwag mong intindihin siya. Nginisi ko ng mapanglaw, huwag intindihin siya. Ganoon pala. Kaya ang mga salita niya sa Pranses noong piging ng kaarawan nang tawagin niya akong probinsyana, hindi ko dapat intindihin. Ang mga salitang iyon ay katulad ng kidlat na bumagsak sa tainga ni Daniel, na bago ang kanyang mukha, mula sa pula ay naging puti tulad ng papel. Nataranta siya. Maria, ano ang sinasabi mo? Pranses, anong? Huwag ka na magpanggap, sinabi ko. Ang aking boses ay mabagal at malinaw. Iniisip mo na hindi ko naiintindihan. Iniisip mo na isang hangal ako na magpapahiwatig ng 3 taon nang walang ginawa. Si Daniel ay ganap na nasabog. Tumingin siya sa akin na parang nagmamasid sa isang estranyo. Ang kanyang tiwala, ang kanyang pagmamataas, lahat ay nawala ng walang bakas. Tunay siyang natakot. Maria, patawad, lahat ng ito ay dahil kay nanay. Siya ang nag-impluwensya sa akin. Hindi ko ginusto ang ganoon. Nagsimula na siyang itapon ang lahat ng sisi sa kanyang ina sa isang mapaghamak at kaawa-awang paraan. Mahal kita, Maria. Magtiwala ka sa akin. Tulungan mo akong makuha ang 60 milyong piso na iyon. Nangangako ako na babayaran kita ng lahat ng ito. Manlalakbay tayo. Bibili tayo ng bagong bahay. Anumang gusto mo ay ibibigay ko. Hawak niya ang aking kamay nang hihinayang siya ng labis. Tumingin ako sa kanya at ang naramdaman ko ay diri lamang. Ang lalaking aking minahal noong una, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, lumitaw na ngayon ang kanyang tunay na pagkatao. Isang mapaglinlang, makasarili at walang kahihiyang tao. Ang kanyang malaag na pag-amin ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot lamang, dahil sa kasakiman sa malaking halagang pera. Binawi ko ang aking kamay mula sa kanya, parang nahawakan ko ang isang marumi at masamang bagay. Hindi ka na kailangang magbayad sa akin ng anuman. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hiwalayan na tayo. Ang dalawang salitang hiwalayan na ay nagpatigil kay Daniel. Hindi niya inaasahan na ako ang magsasabi niyon. Nang una, pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng galit. Hiwalayin kita. Sino ka para sabihing iyon? Kung may manghihiwalay, ako iyon at lalabas ka nang wala kang dala. Ang bahay, ang kotse, lahat ng ari-arian ay nakarehistro sa aking pangalan at sa nanay ko. Wala kang makukuha. Naisip niya na ang pagbabanta ay magpapaluhod sa akin sa harap niya, ngunit nagkamali siya. Wala kang makukuha? Ngumiti ako, isang malamig na ngiti. Hindi ko inaakala iyon. Una, ang 10 milyong pisong inutang mo sa aking ina, mahigit 1 taon na ang nakaraan, ang dokumento ng utang ay may pirma mo at nandoon pa rin. Kasama na ang interes. Ngayon ay mahigit 10 milyong piso at kalahati na iyon. Sa tingin mo ba ay paaayawin ng aking ina ang utang na iyon? Namutla si Daniel, nakalimutan na niya ang utang na iyon o sinubukan niyang kalimutan. Pangalawa, patuloy ko. Ang aking tinig ay mabagal. Nasa akin ang lahat ng recording mula sa kaarawan hanggang sa mga pag-uusap ninyo sa bahay, lahat ng patunay ng pakana ng dalawa ninyong dayain at makuha ang ari-arian ng aking ina. Kasama na ang plano ninyong alisin ako kapag tapos na ang lahat. Sa tingin mo, kung dalhin ito sa hukuman, sino ang lalabas nang wala kahit isa? O baka may makulong pa
dahil sa pandaraya. Bawat salita na aking sinabi ay parang kutsilyo na tumutugma sa tiwala ni Daniel. Nanginig siya, lumabas ang pawis sa kanyang noo. Hindi niya matanggap na ang kanyang tahimik at maamo na asawa ay nakapagkolekta ng napakaraming patunay. Ganap siyang nabigla, ganap siyang nawalan ng kontrol. Pagkakita ko na lubos na siyang nasabog, inilabas ko na ang huling hakbang. Ngunit huwag kang magalala, hindi kami ng aking ina ay mga taong walang pagpapatawad ng maling paraan. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Tumingin si Daniel sa akin, lumiwanag ang kanyang mga mata ng may munting pag-asa. Anong pagkakataon? Nalaman ko na ang iyong kumpanya ay mag-oorganisa ng isang malaking celebration dinner para ipahayag ang bagong proyekto at humingi ng karagdagang investment, tama ba? Ang impormasyong ito ay mula sa CFO na inilagay ng aking ina sa kumpanya. Tumango si Daniel ng halos automatiko. Sinusubukan niyang gamitin ang chismis tungkol sa 60 milyong piso ng aking ina para makaakit ng iba pang mga mamumuhunan. Mabuti, ako at ang aking ina ay darating doon at ipapahayag namin ang aming desisyon sa investimento sa okasyong iyon. Hindi mapaniwalaan ni Daniel ang kanyang naririnig. Totoo ba? Sasali pa rin si nanay sa investment? Depende iyon sa iyong saloobin. Binigyan ko ng suspense ang sagot. Agad na siyang nagnanasa sa pagkakataon, paulit-ulit na nangako, gagawin ko ang lahat. Basta dumalo kayo, gagawin ko ang lahat ng gusto ninyo. Sige, ihanda mo ang iyong celebration dinner. Ipadala mo sa amin ang imbitasyon. Sa oras na iyon, ayusin na nating lahat. Binuksan ko ang pinto ng kotse. Lumabas sa sariwang hangin ng gabi. Hindi na ako lumingon sa kaawa-awang hitsura ni Daniel sa loob ng kotse. Alam ko na ang imbitasyon sa celebration dinner na iyon ay ang tunay na imbitasyon sa punebre ng kanyang karera at dangal, at ako ang magiging pangunahing panauhin sa seremonya. Pagkakamit ni Daniel ng impormasyon na kami ng aking ina ay darating sa piging, kinikilig ng magina. Naniniwala sila na naantig na ako ng mga pangako ni Daniel at na ang aking ina ay dahil sa pagmamahal sa akin ay sumuko na rin sa huli. Ang kanilang pagmamataas at kamangmangan ay nagbulag sa kanilang pag-iisip. Agad-agad nilang ginugol ang lahat ng lakas para ihanda ang piging, isang piging na naniniwala silang maglulunsad sa kanila sa bagong antas. Tumawag si Daniel sa akin, ang kanyang tono ay bumalik na sa dating tamis at sipsip. Tinanong niya kung anong kulay ng damit ang gusto ko, kung anong pagkain ang gusto ko sa piging. Parang wala pang nangyaring tensyon sa tabi ng ilog. Sumagot lang ako ng sapat para matapos ang pag-uusap. Isang araw bago ang piging, tinawag ng aking ina si Daniel sa bahay. Sinabi niyang may isang panghuling kondisyon bago opisyal na ipahayag ang investment. Daniel, sinimulan ng aking ina, mahinahon ang kanyang boses. Bukas, sa harap ng lahat ng panauhin, kailangang humingi ka ng paumanhin kay Maria. Kailangan mong humingi ng tawad para sa lahat ng salita at kilos na hindi tama ng iyong sarili at ng iyong ina laban sa kanya sa nakalipas na panahon. Kaya mo ba? Medyo nagulat si Daniel. Ang humingi ng tawad sa asawa sa harap ng napakaraming tao ay isang malaking panlait sa kanyang pagmamalaki. Ngunit nang maisip niya ang 60 milyong piso, ang natitirang pagmamalaki niya ay halos walang halaga. Agad siyang sumasangayon. Oo po, nanay. Basta masaya kayo, gagawin ko iyon. Alam ko na nagkasala ako kay Maria. Ang paghingi ng tawad ko sa kanya ay nararapat din. Ngumiti ng may kasiyahan ang aking ina. Mabuti, inaasahan ng nanay na tutuparin mo ang iyong salita. Pagkaalis ni Daniel, pinanong ko ang aking ina. Nanay, para saan ninyo siya pinabago yon? Peke naman ang paghingi ng tawad na iyon. Tumingin sa akin ang aking ina, malalim ang kanyang mga mata. Alam ko na peke, ngunit gusto ko siyang mapahiya. Nang saglit bago ang lahat, pilitin siyang yumukod sa taong lagi niyang hinamak. Iyon ay isang uri ng parusa. At higit pa, ang paghingi ng tawad na iyon ay magiging perpektong panimula para sa mga susunod pang mangyayari.
gagawin nitong mas masakit ang kanyang pagkahulog. Habang ang magina ni Daniel ay abala sa kasuotan at pagpapalamuti para sa piging, kami ng aking ina ay tahimik na naghahanda ng aming mga panghuling armas. Nakakuha na ang CFO ng aking ina ng kumpletong patunay tungkol sa napakamaalas na kalagayan ng pinansyal ng kumpanya ni Daniel. Natuklasan niya na gumawa ng peking financial report si Daniel. Nipalaki ang kita ng 10 beses para itago ang napakalaking utang at linlangin ang mga potensyal na mamumuhunan. Naghanda na si Attorney Lorenzo ng isang press statement, isang reklamo para mabawi ang 10 milyong pisong utang at isang salaysay na nagtataho ng pandaraya ni Daniel sa negosyo. Lahat ay handa na. Naghihintay lang kami ng tamang sandali, naghihintay na si Daniel at si Tita Consuelo ay nasa tuktok na ng kanilang kasiyahan para maitulak sila pababa sa kailaliman. Ang celebration dinner ay ginanap sa pinakareputadong 5-star hotel sa lungsod. Ang lugar ay pinagandang ayos ng napakaganda, mas marangya pa kaysa sa aking piging ng kaarawan. Nakatayo si Daniel at si Tita Consuelo sa pintuan para salubungin ang mga bisita. Nagniningning ang kanilang mga mukha ng kasiyahan at pagmamalaki. Si Tita Consuelo ay nakasuot ng marangyang barot saya na kulay ginto, puno ng mamahaling alahas, mukhang siya ay isang reyna. Si Daniel naman ay kahanga-hanga sa kanyang mahal na ternong Pilipino, tinutanggap ng papuri at pagtatangkilik saan man siya pumunta. Nang pumasok kami ng aking ina, lahat ng mga mata ay napatingin sa amin. Ang aking ina ay nakasuot ng isang eleganteng dark blue evening gown na may simpleng palamuti marangya at maharlika. Pumili naman ako ng isang simpleng puting kasuotan na banayad ngunit mapino. Ang kalmado at tiwala ng aming dalawa ay tila nag-iisang nangaliwa sa masayang at maingay na kapaligiran ng piging. Nagmadaling lapitan kami ni Daniel, masaya ang kanyang mukha. "Nanay, Maria, narito na kayo. Hinihintay na kayo ng lahat." Lumapit din si Tita Consuelo. Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa akin ng may kaunting pagkakaibigan. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang boses ay artipisyal na matamis. "Maria, ikaw ba iyon? Ang ganda mo ngayon." Tuloy na, magsisimula na ang piging. Inilagay kami sa mesa ng honor kasama ang ilang malalaking mamumuhunan. Tumingin sa aking ina ang lahat ng may paghanga at pag-asa. Ang tsismis tungkol sa 60 milyong piso ay kumalat na sa buong mundo ng negosyo. Pagkatapos ng panimulang talumpati, umakyat si Daniel sa entablado. Iniliwanag siya ng ilaw at mukhang napakanatatangi. Nagsalita siya tungkol sa pananaw, sa misyon ng kumpanya, sa mga ambisyosong plano sa hinaharap. Puno ng lakas at kapangyarihan ang kanyang tinig. Pagkatapos, ayon sa napagkasunduan, nagbago ang paksa. At ngayon, sa espesyal na okasyong ito, nais ko ring magpadala ng isang pasasalamat at isang taos-pusong paghingi ng tawad sa isa sa pinakamahalagang tao sa aking buhay, ang aking asawa, si Maria. Tumingin siya sa aking direksyon, sinusubukang magmukhang mapagmahal. Sa nakalipas na panahon, dahil sa masyadong nakatuon sa trabaho, nagkaroon ako ng mga sandaling hindi ko siya pinagukulan ng sapat na pansin. Ako at ang aking nanay ay nagkaroon din ng mga hindi dapat na hindi pagkakaunawaan sa kanya. Ngayon, sa harap ng lahat, humingi ng paumanhin sa kanya, sana'y patawarin niya ako. Yumukod siya at nagpalakpak ang buong bulwagan. Tumingin sa akin ang lahat ng may pagtatangkilik, iniisip nila na isa akong mapalad na babae na may asawang marunong yumukog at nagmamahal. Si Tita Consuelo naman ay umagilat ng luha sa tabi ng entablado nang parang lubos siyang naantig. Tahimik akong nakaupo, isang banayad ng ngiti sa aking labi. Ang peking paghingi ng tawad na ito, ang palabas na ito, ay lahat nakapasok sa aking pag-iisip. Pagkatapos ng paghingi ng tawad, lumingon si Daniel sa aking ina, ang kanyang tinig ay puno ng galang, at ngayon, lubos naming ipinaaanyaya ang nanay ni Maria, ang chairperson ng Reyes Holdings, si Ginang Rosa Reyes, na umakyat sa entablado para magbigay ng mensahe at ipahayag ang isang mahalagang desisyon, isang malaking pagbabago para sa aming kumpanya.
Nagpalitan ng tingin sina Daniel at Tita Consuelo, nagniningning ang kanilang mga mata sa tagumpay. Naniniwala sila na ang pinakainaabangan nilang sandali ay dumating na. Ang pera ay darating na. Mahinahon na tumayo ang aking ina, inaayos ang kanyang kasuotan at mabagal na umakyat sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan. Ang formal na pagwawakas ng dula ay nagsimula na. Umakyat ang aking ina sa entablado. Ang kanyang anyo ay mapayapa at maringal. Hindi siya nagmadali patungo sa podium, huminto siya ng sandali at pinagmasdan ang buong bulwagan ng mabuti. Ang kanyang katahimikan ay nagpatigil sa palakpakan at pinalitan ito ng isang mapaghinay na paghihintay. Sina Daniel at Tita Consuelo ay nakatayo sa tabi ng entablado, nagniningning pa rin ang ngiti sa kanilang mga labi. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa aking ina, hindi palalabasin ni isang galaw man. Mga kababayang panauhin, sinimulan ng aking ina, ang kanyang tinig ay malalim at malinaw, tumatangos sa buong bulwagan sa pamamagitan ng makabagong sound system. Ako si Rosa Reyes, ina ni Maria, at biyenan ng Chief Executive Officer ng kumpanyang ito, si Daniel Cruz. Ngayon ay narito ako bilang isang potensyal na mamumuhunan at bilang isang ina. Narinig ko ang presentasyon ng aking manugang, ang kanyang pananaw, ang kanyang ambisyon at malalaking plano. Narinig ko rin ang taos-pusong paghingi ng tawad na inilaan niya sa aking anak na babae. Lubos akong naantig. Nagtuloy-tuloy na tumango sina Daniel at Tita Consuelo. Ang kanilang mga mukha ay labis na nagpapakita ng kasiyahan. Naniniwala silang ang lahat ay sumusunod sa plano nilang gusto. Bago gumawa ng malaking desisyon sa investimento, patuloy ng aking ina, ginawa ko ang dapat gawin ng sinumang maingat na mamumuhunan, maingat na sinuri ang kalagayan ng pananalapi ng kumpanya. At ngayon, sa halip na ipahayag ang isang investment, nais ko munang ibahagi sa inyong lahat ang ilang mga numerong natuklasan ko. Ang sinabi ng aking ina ay nagdulot ng kaguluhan sa bulwagan. Biglang tigas ang ngiti ni Daniel at Tita Consuelo. Nagsimula na silang maramdaman ang isang masamang kutob. Nagsenyas ang aking ina. Sa gilid ng entablado lumabas si Attorney Lorenzo, may dalang projector at isang malaking screen na mabilis na naset up. Ikinonekta niya ang kanyang laptop at biglang lumabas sa screen ang mga chart at numero. Mga kababayan, itinuro ng aking ina ang screen. Ito ang financial report na ibinigay sa akin ng kumpanya ni Daniel. Ayon sa report na ito, ang kumpanya ay may kita na mahigit 20 milyong piso noong nakaraang taon. Kahanga-hangang numero, hindi ba? Nagtango-tango ang lahat ng nakikinig. Huminga ng pahinga si Daniel. Naisip niyang tutuparin ng aking ina ang pangako ng investment. Ngunit biglang naging matigas ang tinig ng aking ina. Ito naman ang katotohanan. Pinindot ni Attorney Lorenzo ang mouse at lumabas ang isa pang report na magkaagapay ganap na magkaiba ang mga numero. Ito ang tunay na financial report na kinuha mula sa internal accounting system at pinatunayan ng mga bank transaction. Ang katotohanan ay ang kumpanya ni Daniel ay hindi lamang walang kita, naglulugi ito ng malubha. Ang 20 milyong pisong kita ay isang gawa-gawang numero lamang nilikha sa pamamagitan ng mga peking kontrata at huwad na invoice. Nagulumihanan ang buong bulwagan. Namatay ang ngiti ni Daniel at Tita Consuelo. Namutla ang kanilang mga mukha tulad ng papel. Patuloy na nagsalita ang aking ina, hindi binibigyan ng mga ito ng kahit isang sandali para makabawi. At ito pa ang mga utang na itinago sa report na ibinigay sa akin. Ang mga overdue na utang sa bangko, ang mga utang sa mga supplier, ang mga hindi pa nababayarang sahod ng mga empleyado, kabuang halos 30 milyong piso. Kabilang dito ang 10 milyong pisong personal na utang niya sa akin na mahigit isang taon na at wala kahit isang sentimo na naibalik. Bawat salita ng aking ina ay parang martilyo na bumagsak. Ang katotohanan ay inilalantad ng walang maaaring itanggi sa harap ng daan-daang tao.
Ang imahe ng isang batang talentadong negosyante at isang kumpanyang puno ng potensyal na maingat na itinaas ni Daniel ay nag-unaw sa loob ng ilang minuto lamang. Mga kababayan, pagtatapos ng aking ina, narito ako ngayon hindi para mag-invest sa isang pandaraya. Narito ako para ibalik ang katarungan para sa aking anak na babae at para balaan kayong lahat tungkol sa tunay na mukha ng taong ito. Si Daniel at Tita Consuelo ay nakatayo na parang mga estatwa, hindi makapaniwala, hindi makapagsalita. Wala silang maisip na magawa habang ang katotohanan ay ibinubunyag. Ang kapaligiran sa bulwagan mula sa pagkagulat ay lumipat sa galit. Ang mga mamumuhunan, mga taong nandoon, ilang may kasalukuyang kasunduan kay Daniel ay naramdamang parang niloko sila ng malaki. Ang isang gitnang gulang na lalaki na nakasuot ng maayos na nakilala kong si Ginoong Torres, ang pangkalahatang tagapamahala ng isang malaking software company, ay tumayo ng bigla. Isa siya sa pinakamahahalagang kasosyo na kamakailan lamang ay nakipag-sign ng kontrata kay Daniel. Namula ang mukha niya sa galit. Daniel, lalabas kang manloloko ka pala. Ginamit mo ang mga peking report na ito para makasali ang kumpanya namin sa kontrata mo? Hindi ito katanggap-tanggap. Sumigaw si Ginoong Torres. Ang kumpanya namin ay opisyal na nag-aanunsyo ng pagkansela ng lahat ng kasunduan sa inyong kumpanya at maghahabla kami sa inyo dahil sa pandaraya sa negosyo. Ang boses ni Ginoong Torres ay parang signal. Maraming iba pang mamumuhunan ang tumayo, nagtatalo at nagrereklamo. Ibinalik mo na ang aming pera. Nanloloko ka pala, magbalik ng pondo. Pandaraya, ganito ang celebration dinner mo. Ang piging ng tagumpay ay naging isang lubusan at nagngangalit na pagtatakdang sala. Si Daniel ay nakatayo sa entablado nanginginig, pawis na abubot ang kanyang likod. Nagtangkang ipaliwanag, Hindi ganyan pakiusap, marinig na ninyo ako, may pagkakamaling naganap dito. Ngunit wala nang gustong makinig pa sa kanya. Bumagsak na ang tiwala nang walang balik. Si Tita Consuelo, pagkatapos ng unang pagninig sa gulat, nagsimula niyang mapagtanto ang sakuna. Tumakbo siya sa entablado, hinablot ang kamay ng aking ina, sumisigaw ng parang baliw. Kayo, masama kayong tao, isinisawsaw ninyo ang aming pamilya, bakit ninyo ginawa ito? Mahinahon na itinaboy ng aking ina ang kanyang kamay. Wala kaming sinisawsaw na sinuman. Sinabi ko lamang ang katotohanan. Ang nagsasaw sa inyong pamilya ay kayo mismo at ang inyong kasakiman na walang hangganan. Ang kaguluhan ay umabot sa rurok nito. Ang mga mamumuhunan ay pinulungan si Daniel na humihingi ng pera. Ang mga reporter na naroon sa okasyon ay sunod-sunod na kumukuha ng larawan, nire-record ang sandali ng pagguho ng isang nagbabangong bituin. Si Tita Consuelo ay patuloy na sumisigaw at nagmumura, wala na siyang kahit katiting ng maringal na hitsura ng isang makapangyarihang babaeng una niyang ipinakita ng gabing iyon. Ang maluho at eleganteng piging ay naging isang napakagulat na trahedya. Ang pangunahing tauhan ay ang mga manlolokong nagbabayad ng presyo. Sa gitna ng kaguluhan, si Tita Consuelo, sa sobrang bigla at galit, ay biglang naging puti ang mga mata, nang lambining ang katawan at bumagsak sa entablado. Ang sigaw ni Rico, ang nakababatang kapatid ni Daniel, ay tumaas sa ere, nagtuwa ang lahat. Agad na ipinatawag ang ambulansya at dinala si Tita Consuelo. Sa pagkakataong hindi siya malay, ang kanyang mukha ay namumula at nagsasalit ng asul. Si Daniel, sa gitna ng kanyang pagkagambala dahil sa ina niya at napaliligiran pa ng mga mamumuhunan at nagbabantang kreditor, ay walang makapalabas. Bago pa man magsimula ang piging, iniharap na ni Attorney Lorenzo ang reklamo at ang kompletong digital na ebidensya sa Investigative Authority. Kaya ang mga ahensya ng batas ay may basehan na para kumilos kaagad pagkatanggap ng ulat. Mula sa pangunahing pintuan, ilang mga pulis na nakasuot ng uniforme ang pumasok. Natanggap nila ang ulat tungkol sa organisadong pandaraya sa negosyo. Matapos suriin ang preliminary na ebidensyang ibinigay ni Attorney Lorenzo, diretso silang pumunta kay Daniel. Ginoong Daniel Cruz, nakatanggap kami ng reklamo
na gumawa ka ng pandaraya upang makuha ang ari-arian. Nang iba hinihiling naming samahan mo kami sa himpilan para sa investigasyon. Isang pares ng malamig na pilak na posas ang nilagay sa mga kamay ni Daniel. Wala na siyang lakas para lumaban, ang kanyang mukha ay walang anumang buhay. Inakay siya palayo sa harap ng daan-daang pares ng mata, sa harap ng 10-10 kamera. Ang pangarap na maging milyonaryo, ang pangarap ng isang maningning na kinabukasan ay natunaw na tulad ng usok at naiwan lamang ang malupit na realidad ng isang taong papunta na sa kulungan. Sa kabilang dako, mahinahon kaming umalis ng aking ina sa hotel. Dumaan kami sa napakaingay na pulutong dumaan sa mga natirang piraso ng isang dula na nagtapos na. Ang hangin sa labas ay napakalinaw. Huminga ako ng malalim, na ramdaman ko na ang aking dibdib ay may kakaibang kaginhawaahang hindi ko pa naramdaman ng matagal. Ang mga susunod na araw ay isang sunod-sunod na masamang balita para sa pamilya ni Daniel. Ang kanyang kumpanya ay agad na nilagyan ng selyo para sa investigasyon. Ang lahat ng ari-arian ni Daniel, ang bahay, ang mga kotse, ang mga bank account ay na-freeze para matiyak na mayroon para sa mga hatol at pagbabayad ng utang sa hinaharap. Naghanay ang mga nagpautang sa harap ng pintuan ng kumpanya, ngunit ang lahat ng makita nila ay isang bakal na pinto na mahigpit na nakasara. Ang imperyo na pinagsikap ni Daniel na itayo sa pamamagitan ng pandaraya ay bumagsak sa loob ng isang gabi lamang. Lahat ng bagay ay nangyari ng mabilis at malupit. Ganoon din naman ang paraan ng pag-usbong ng pagkakamaling ginawa ng tao. Si Tita Consuelo ay dinala sa ospital ng nasa kritikal na kalagayan. Matapos ilang araw sa malalim na pagkawala ng malay at halos hindi na gumagalaw, inialay niya ang kanyang huling hininga, hindi pa nakakakita sa kanyang anak na lalaki sa huling pagkakataon. Ang kanyang libing ay nagdaos ng walang maringal, ilang kamag-anak at malapit na kaibigan lamang. Si Daniel, bilang isang sinakdal na kriminal na nakakulong, ay hindi pinapayagang umuwi para sa libing ng kanyang ina. Ang kaso ni Daniel ay dinala sa hukuman hindi nagtagal. Pagkaraan sa mga patunay na hindi maitanggi ang mga peking financial report, ang mga testimonya ng mga nabiktima at ang mga audio recording ng kanyang pakana kasama ang kanyang ina, natanggap niya ang hatol. Maraming taon ang iginawad sa kanya na pagkakulong dahil sa pandaraya at pagkuha ng ari-arian ng iba. Mga isang buwan pagkatapos ng paghatol, pumunta sa aking harapan si Rico, ang nakababatang kapatid ni Daniel. Talagang mukhang pinaglunasan siya, nagmumukha siyang 10 taon ng matanda. Nawala na ang pampublikong itsura ng makuwentong lalaki. Sa lugar nito ay isang pagod at inip na hitsura. Wala siyang kasama, may dalang makapal na folder ng mga dokumento. Ate Maria, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno. Ito ang divorce papers na pirmado na ni Kuya mula sa detention center. Ipinagawa niya sa akin na ibigay ito sa inyo. Tinanggap ko ang papel ng walang sinasabing anuman. Ang aming kasal ay sa wakas ay maaari ng opisyal na tapusin sa papel. Nagalinlangan si Rico at nagsalita pa rin siya. Ang kanyang tinig ay nakikiusap. Ate Maria, alam ko na ang pamilya namin ay gumawa ng napakaraming pagkakamali laban sa inyo at sa nanay ninyo. Si Kuya ay nagbayad na. Hinihingi ko sa inyo na patawarin niyo ang aming pamilya. Ang 10 milyong pisong utang ay tiyak na babayaran, ngunit ang interes naman ay napakalaki. Ngayon, ang lahat ng bahay at ari-arian ay nakapinid na rin. Hindi ko na alam kung saan pa kukuha ng pera. Tumingin ako kay Rico. Pagkatapos ay tumingin sa aking ina na nakaupo sa aking tabi. Mula simula hanggang katapusan, hindi nagbago ang mukha ng aking ina. Tahimik lamang siya, binibigyan niya ako ng buong kapangyarihang magdesisyon. Naalala ko ang lahat ng mga panlait, ang lahat ng masamang pakana. Naalala ko ang duwag na pagtatatapon ni Daniel ng lahat ng kasalanan sa kanyang ina. Ang pagpapatawad sa mga taong katulad nila ay napamahal. Rico, sabi ko, ang aking tinig ay mahinahon. Ang batas ay may sariling panuntunan. Ang utang ay kailangang bayaran kasama ang punong halaga at interes.
Iyon ay isang bagay na likas. Higit pa rito, ang halagang iyon ay hindi lamang pera, ito rin ang dignidad ng aking ina, ang mga sugat na tiniis ko. Hindi ko maisip na ang dignidad at mga sugat ay madaling mapawi ng ganoon kadali. Ibinaba ni Rico ang kanyang ulo na nanginig ang kanyang mga balikat. Alam niyang hindi niya matatabingan ang aming resolusyon. Nagsalita na ang aking ina, ang kanyang boses ay malamig. Umuwi ka na, at sabihin mo sa iyong kapatid ang tanim ay ang aanihin. Ito ang presyo na kailangang bayaran niya para sa kanyang pandaraya at kasakiman. Dahan-dahang tumayo si Rico, yumukod sa amin at lumakas ang aming harap parang isang tao na pabigat ang lakad. Tinitigan ko ang kanyang likod, wala akong naramdamang kasiyahan sa kanyang kapalaran at wala rin akong naramdamang habag. Naramdaman ko lamang ang isang katahimikan, ang nakaraan ay tunay ng lumayo. Isang bagong kabanata ng aking buhay ay opisyal na nagsimula. Matapos makumpleto ang lahat ng proseso ng diborsyo, naramdaman ko na para akong nakaalis ng isang napakabigatong pasan na nagpabigat sa aking mga balikat sa loob ng 3 taon. Ang desisyon ng hukuman sa aking mga kamay, hindi pa nararamdaman ang labis na kaginhawahan at kalayaan na tulad nito. Wala na akong kasal kay Daniel, wala na akong biyenan na si Tita Consuelo. Ako na muli si Maria. Ako na muli ang aking sarili, isang babaeng may sariling kapasiyahan at isang malawak na kinabukasan sa harapan. Lumipat ako ng manatili sa bahay ng aking ina. Ang mapayapang hardinbisyon ay naging lugar ng paghilom para sa aking puso. Bawat umaga ay nagigising ako sa tinig ng mga ibon sa halip na mga tantiamira at sumbat. Sama-sama naming alagaan ng aking ina ang hardin, nagbabasa ng mga libro at magkasamang pumupunta sa opisina. Ipinagkatiwala sa akin ng aking ina ang isang mahalagang posisyon sa grupo ng kumpanya, hindi dahil ako ay kanyang anak, kundi dahil nagtitiwala siya sa aking kakayahan at karanasang naipon ko. Kinuha ng trabaho ang aking atensyon at hindi na ako nagkaroon ng panahon para mag-isip pa sa mga nakaraan. Nahanap ko ulit ang saya, ang pagmamahal sa ginagawa ko at ang halaga ng aking sarili. Ang buhay ko ay unti-unting bumalik sa tamang landas nito, mapayapa, malinis at may malalim na kahulugan. Paminsan-minsan ay naririnig ko rin ang balita tungkol sa pamilya ni Daniel. Matapos maipagbili ang lahat ng ari-arian para bayaran ang mga kreditor at bangko, halos wala nang natira. Si Rico, mula sa isang palayaw na anak na sanay sa kasaganaan, ay ngayon ay nagtatanggap ng napakalaking pasanin na natira pang utang ng kanyang kapatid. Kailangan niyang ibenta ang maliit na bahay na iniwanan ng kanilang mga magulang, lumipat sa isang makitid na silid-aralan. Nabalitaan ko na nagsasagawa siya ng iba't ibang trabaho, mula sa pagsakay ng motorcycle para mag-deliver para sa isang online food delivery app hanggang sa pagbubuhat ng karga sa palengke para may mabuhay at unti-unting mabayaran ang natitira nilang utang. Bawat buwan ay regular siyang nagpapadala ng maliliit na halaga sa account ng aking ina. Isang lumang kaibigan ay nagkwento sa akin na minsan ay nakita si Rico na nagmamadaling kumain ng tinapay sa isang sulok ng daan, payat at maitim, ang kutis ganap na kaibahan sa dating buhay niya. Naririnig ko ang mga bagay na iyon, ngunit wala akong naramdamang alon sa aking puso. Iyon ang landas na pinili nila at iyon ang kahihinatnan na kailangang harapin nila. Ang panahon ay lumipas ng mabilis. Mahigit 3 taon na ang lumipas mula nang ikulong si Daniel dahil sa magandang asal niya sa loob. Pinayagan siyang lumabas ng ilang taon bago ang takdang panahon. Nalaman ko ang balitang ito kay Attorney Lorenzo, ngunit hindi na rin iyon nagbago ng anuman sa akin. Siya ay isang estranyo na lamang sa aking buhay na ngayon. Isang hapon ng katapusan ng linggo, kami ng aking ina ay pumunta sa isang malaking shopping mall para bumili ng ilang bagay. Habang kami ay pumipili ng mga damit sa isang high-end fashion store, bigla akong nakaramdam na may nakatutok na tingin sa akin. Lumingon ako at nangatog ang aking mga tuhod. Si Daniel at Rico, nakatayo sila sa kabilang panig ng tindahan. Ang kanilang kaanyuan ay ganap na naiiba sa dating alam ko. Si Rico ay mukhang pagod at matandang-matanda, ganap itong katugma ng mga nabalitaan ko.
Ngunit ang higit pa akong nagulat ay si Daniel. Napakamanipis niya, maitim ang kutis, gubot ang buhok. Ang suot niyang damit ay mabango at maluwag sa katawan. Ang ilang taon sa kulungan ay nakuha ang lahat ng kanyang dati, walang natira sa kanyang dati pang kinang. Isa na lamang siyang pagod na lalaking may mga mata na puno ng pagod at galit. Nagtagpo ang aming mga tingin. Sa isang sandali ay nakita ko ang kahihiyan at insecurity sa mga mata ni Daniel, ngunit kaagad itong pinalitan ng napakatinding galit. Naniniwala siya na kami ng aking ina ang nagakay sa kanya sa pinakamalalim na balon ng kanyang buhay. Walang kwenta. Sumigaw si Daniel. Ang kanyang tinig ay masaklaw. Sumugod siya patungo sa akin tulad ng isang nasugatan na hayop. Nagtatakbuhan ang lahat ng nasa tindahan. Agad na hinila ng aking ina sa kanyang likod. Bago pa man maabot ako ng isinugal niyang kamay, 2 security guard ng mall ang nakaalis na sa kanya. Bawat isa ay hawak ang isang braso. Bitawan ninyo ako, ikaw, demonyo, sinasira mo ang aking pamilya. Patuloy na sumisigaw si Daniel habang nangangatal, hindi mapakalma. Nagmamadaling nagtakbo si Rico para hawakan ang kanyang kapatid, hindi tumitigil ang bibig para humingi ng tawad sa lahat. Paumanhin, kapatid ko lang ito. Kakawala lang niya mula sa detention, hindi pa stable ang kanyang ulo, pakiusap na maawa kayo. Ang manager ng tindahan at ang mga tanod ay mabilis na dumating. Matapos suri ang CCTV at magsalaysay ang lahat ng kinakailangan, dinala na ang 2 magkapatid. Nagkaguluhan ang buong mall. Ako at ang aking ina ay dinala sa isang pribadong silid para mabigyan ng pagkakataong mapanatag. Tinitigan ko ang aking mga kamay, bahagya pa ring nanginginig, ngunit wala akong naramdamang takot. Naramdaman ko lamang ang isang uri ng pagkalumbay. Ang isang tao, kapag natakpan ng galit at puot ang kanyang puso, ay talagang kaawa-awa. Ilang linggo pagkatapos ng hindi inaasahang pagtatagpo na iyon, kami ng aking ina ay nagpunta sa isang charitable outreach sa isang orphanage sa lalawigan. Iyon ang aktibidad na regular na isinasagawa ng kumpanya ng aking ina. Nang ang aming sasakyan ay huminto sa labas ng pintuan ng orphanage, biglang-biglang nakakita ako ng isang pamilyar na tanawin. Sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya, 2 lalaki ang maingat na naguuri ng napakaraming nakuha nilang basura, lata, karton, plastik. Kahit medyo nakabaluktot na ang kanilang anyo, kaagad na nakilala ko sila, si Daniel at si Rico. Iyon siguro ang kanilang bagong kabuhayan. Hindi ko alam kung ito ay kapalaran o pagkakataon, ngunit nagpasya akong lumunsad mula sa sasakyan. Sumunod ang aking ina nang walang sinabi, mahinahon na nanatili sa aking likuran. Pagkakita sa amin, nagulat ang 2 magkapatid. Si Rico ay agad na ibinaba ang kanyang ulo, masyadong nahihiya para tumingin sa amin. Si Daniel naman, matapos ang isang sandali ng gulat, ay tinitigan ako ng puno ng poot. Ano ang ginagawa mo rito? Narito ka ba para tuyain kami? Sabi niya nang may hamon sa tinig. Wala akong panahon para doon. Sumagot ako. Mahinahon ang aking tinig. Gusto ko lang magtanong ng isang bagay. Nagsisi ka ba kahit kailan sa lahat ng iyong ginawa? Nginisi ni Daniel nang may panlalamang isang baluktot ng ngiti. Nagsisi? Bakit ako magsisisi? Ang dapat magsisi ay ikaw. Kung noon ay maging maingat ka na lang. Kung pumayag lang ang nanay mo na magbigay ng pera, lahat sana ay naiiba na. Hindi sana naging ganito ang lahat. Hindi sana nawasak ang aming pamilya. Hindi sana namatay ang aking ina. At hindi sana ako napunta sa kulungan. Ikaw pa rin nagkamali. Siya pa rin ang ganoon, laging naghahanap ng sala sa iba, hindi kailanman tinatanggap ang kanyang sariling pagkakamali. Kaya pala sa tingin mo ay kamangmangan kami ng aking ina na madali naming mapapayagan kayong dayain kami. Tinanong ko ng muli. Bakit? Hindi ba? Tinangnan niya ang mukha. Saksak kayo ng masakit at nagtakda pa ng bitag para sa amin. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. At biglang nagpalit ang wika ko, lumipat sa Pranses, isang malinaw at perpektong Pranses. Jai tautsu depuis le debut. Alam ko ang lahat simula pa sa simula.
Ang aking mga salita ay katulad ng bomba na pumutok sa gitna ng katahimikan. Napatakhan si Daniel at si Rico, ang kanilang mga mata ay nagbukas ng malawak, ang kanilang mga bibig ay bumalagbag, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Nagpatuloy pa ako sa Pranses din, ang aking tinig ay malamig at maayos. Depuis le premier jour où vous m'avez appelé provincial, j'ai entendu chaque mot, j'ai connu chaque plan, et la vérité a finalement été révélée. Mula sa unang araw na tinawag ninyo akong probinsyana, narinig ko ang bawat salita, nalaman ko ang bawat plano, at sa huli ay inilantad ang katotohanan. Ang sikreto na matagal na akong nagtatago, ang sandata na iningatan ko hanggang sa pinakahuling sandali na ito, sa wakas ay inilabas ko na. Ang mukha ni na Daniel at Rico ay nagbago mula sa pagkabigla hanggang sa pagkatuligsa at pagkawasak ng loob. Napagtanto nila na hindi sila kailanman ang nakaawit ng musika. Sila ay laging mga manlalaro lamang sa isang dula na sila mismo ang nagsimula, ngunit ako ang nagdirek. Ang kanilang espiritu, ang huling tirang pagmamalaki nila ganap na bumagsak sa salitang iyon. Ang katahimikan ay bumalabal sa lugar. Ang hangin ay humihip, ang tunog ng mga tuyong dahon ng akasya na nahuhulog ay parang malalim na buntong hininga. Sina Daniel at Rico ay nakatayong parang mga estatwa, wala ng dugo sa kanilang mga mukha. Ang aking pahayag ay nagbigay ng pinakanakasakit na suntok sa kanila, isang suntok na mas masakit kaysa sa pagkawala ng lahat ng kayamanan o pagkakulong. Sinabog nito ang kanilang natitirang pagmamalaki. Si Rico ang unang nagbalang sa katahimikan. Lumingon siya kay Daniel, ang kanyang mga mata ay wala ng paggalang dati at puno na ng sisi at galit. Nakita mo na ba? Sinabi ko na sa iyo. Sumigaw siya ng may maalab na tinig. Sinabi ko sa iyo na huwag mong hamakin siya. Lahat ay dahil sa iyo, dahil sa iyong pagmamataas at kamangmangan. Sinira mo ang buong pamilya natin. Ikaw, ano ang sinasabi mo? Namangha si Daniel at lumingon sa kanyang kapatid. Magtatanggol ka sa kanya. Kung hindi ka rin sumali sa nanay at sumama sa plano, magkakaroon ba tayong ganoong mga problema? Sumali ako dahil naniniwala ako sa iyo, naniniwala sa magandang imahe ng kayamanan at kasaganaan na ipinakita mo sa akin. Ngunit ano ang nagawa mo? Isang kabiguan ka, isang talunan. Biglang nagpunta si Daniel sa kapatid niya at nagsimulang sumuntok. Si Rico naman ay hindi umatras at tumugon. Ang dalawang magkapatid na dating magkasamang nag-aambisyon ay ngayon ay nag-aaway at nagtatalo, nagbibintangan at nagmumura sa isa't isa. Itinatapob sa isa't isa ang lahat ng puot, kabiguan at desperasyon. Ang nakolektang basura nila ay nabugsok at nakakalat sa paligid. Kami ng aking ina ay nanatiling nakatayo at nanonood, walang sinabi. Sa aking puso ay wala akong naramdamang kasiyahan sa pagkabigo nila. Mayroon lamang akong isang kakaibang katahimikan. Tila lahat ng sama ng loob ay naresolba na at ang dula ay talagang tapos na. Dahan-dahan ay inilagay ng aking ina ang kanyang kamay sa aking balikat. Halika na anak. Tumango ako. Lumakad kami pabalik, pinalikod sa kaawa-awang labanan, pinalikod sa lahat ng nakaraan. Dumaan kami sa pintuan ng orphanage at sa loob maririnig na ang malinaw na tawanan ng mga batang walang magulang. Ang sikat ng hapon ay dilaw at mainit, nagkalat sa damuhan ng pahimpapawid na bakuran. Hinigpit ko ang kamay ng aking ina, nararamdaman ang init at tatag nito. Alam ko na mula sa sandaling iyon, ang aking buhay ay ganap ng malinis. Ang mga multo ng nakaraan ay naiwan na sa likod, natunaw na parang hindi kailanman umiral. Ako ay tunay ng napalaya, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng katotohanan at ng kalayaan ng aking sariling kaluluwa. Isang bagong buhay, isang maliwanag na kinabukasan, naghihintay sa akin sa harapan.